Nakatayo si Lihoy sa harap ng salamin sa banyo, nakatingin sa kanyang sariling refleksyon at nagtataka, "Ha? Sino to? Anong pangalan ko ulit? Bakit iba ang itsura ng taong nasa salamin sa totoong itsura ko?" Sa salamin, ang nakasulat ay Lihoy, pero ang lalaking may puting buhok ay sinasabing ang pangalan niya ay Granfell Claudia Arpies Romeo, tagapagmana ng isang prestihiyosong pamilyang Maharlika. Nang marinig iyon, napaasim ang mukha ni Hoy sa hindi paniniwala. Aba, hindi na yata tama to. Nangyayari talaga ito. Hindi nagtagal at naintindihan niya ang nangyayari. Sa ilang kadahilanan, siya ay naging isang karakter na siya mismo ang lumikha 12 taon na ang nakakaraan. Noong siya ay nasa 2 taon ng high school. Oo, 2 taon. Eksakto. Hayon. Sa wakas, nabuhay na ito. Ang kanyang noble alter ego, isang karakter na isinilang mula sa kanyang angsty, at self-indulgent, na teen phase. Sa pagbabalik tanaw ngayon, nakakahiya lang ang alaala. Hinihinala niya na may kinalaman ang buong kaguluhan na ito sa game history ng Arcana Continent, isa sa mga pinaka-groundbreaking VR fantasy titles na nagawa. Hanggang sa araw na ito'y itinigil, walang ibang laro ang nakalapit man lang para malampasan ito, kaya't naging isang alamat. Sa araw na nagsara ang Arcana, ang lumikha nito, si Raymond, ang CEO ng kumpanya sa likod nito, ay naglaho ng walang bakas. Dito na yumanig sa mundo ang isang pangyayari na walang sinuman ang nakaisip. Nagsimulang lumabas sa realidad ang Arcana. Nagbukas ang dimensional rift sa buong mundo at bumuhos sa totoong mundo ang mga halimaw na diretsyong galing sa laro. Sa maikling, nakakapanindig balahibong sandali, inakala ng sangkatauhan na bilang na ang araw ng mundo. Pero may iba pang nangyari. Nakita ng mga tao sa buong mundo ang kanilang sarili na pinagsanib sa mga karakter na dati nilang nilalaro sa laro. Nagkaroon ang mga manlalaro na ito ng access sa kanilang in-game skills, ginamit ang mga ito para manghuli ng mga sumasalakay na nilalang at iligtas ang mundo. Sa isang gabi, sila ay naging tunay na superhuman heroes. Siyempre, sa panahong ito kung saan-saan ang mga bayani, nangangarap si Lihoy na maging isa sa kanila. Pero mabilis na dumating ang realidad, ang paggising lang sa kapangyarihan ay hindi garantiya ng kasikatan o kaluwalhatian. Ang VR gaming rigs ay nagkakahalaga ng 10-10 milyong won, at ang pagrento lang ng isa ay daan-daang libo kada buwan. Naririnig pa niya ang malungkot na paghingi ng tawad ng kanyang ama, paghingi ng tawad dahil sa pagkabangkarote ng kumpanya ng pamilya, at paghila sa kanilang lahat sa hirap. Sinubukan ng kanyang ina at nakatatandang kapatid na babae na aliwin ang kanyang ama. Sinasabing hindi niya kasalanan, na hindi siya dapat malunod sa pagkakasala. Dito na kailangang harapin ni Hoy ang mapait na katotohanan. Wala siyang pagpipilian kundi ang isuko ang paglalaro ng Arcana. Sa pagbabalik tanaw ngayon, kung alam lang niya na ang mundo ng laro ay magiging realidad balang araw, hinding-hindi niya ito titigilan. Isang buong taon na layo sa laro ang nag-iwan sa kanyang level at stats sa ilalim, halos level 55 lang. Gayunpaman, kahit na matapos siyang magising, sino ang mag-aakala na magre-reincarnate siya bilang isang karakter na ginawa niya isang dekada na ang nakaraan. Ang karakter na iyon ay si Granfell Claudia Arpies Romeo, ang produkto ng kanyang dramatic, pretensyosong imahinasyon noong teenager. Sa kabila ng pagiging cringe-worthy nito, nagbuhos si Hoy ng nakakagulat na dami ng pagsisikap at oras sa paglikha sa kanya. Ang backstory ay ganito, si Granfell ay dating tagapagmana ng isang dakilang pamilyang Maharlika hanggang sa pinatay ng isang demonyo ang kanyang buong pamilya, na iwan siyang nag-iisa sa mundo. Dahil sa panunumpa na ipaghihiganti sila, siya ay naging isang demon hunter. Ito ay isang katawa-tawa, overblown plotline na niluto ni Hoy bilang isang high schooler, isang pangalawang persona na gusto niyang ibaon na habang buhay. Bagaman isang minamahal na alaala noon, ang pag-iisip tungkol dito ngayon bilang isang adulto ay nagpapahiwatig lang sa kanya na gumapang sa isang butas. Gayunpaman, nang maalala ni Granfell ang mga alaala na iyon, siya ay naging mapag-isip. Ang ganda ng mga alaala, bulong niya. Ang isang linyang iyon ay nagpaigting sa buong katawan ni Lihoy sa galit. Tumigil ka, at tigilan mo na ang kakaibang pagsasalita na iyan. Ikinatakot na niya ang kinabukasan, iniisip kung paano siya magpapakita sa trabaho na may ganoong paraan ng pagsasalita. Kaya pa ba niyang mag-function sa normal na lipunan?
Na-imagine na niya ang kanyang boss na sumisigaw sa kanya, "Lihoy, anong problema sa buhok mo? Mukha kang rockstar." At pagkatapos ay sasampalin siya ni Granfell ng walang pag-aalinlangan. Hindi, hindi, naisip ni Hoy, nagpapanik. Maaari akong aidmanda o matanggal sa trabaho. Pero si Granfell ay nakaupo lang sa kanyang isip, lubos na kalmado, at nagdeklara, hindi kailanman yumuyuko ang isang maharlika. Kahit sa harap ng kahirapan. Pakiramdam ni Hoy, wala na siyang pag-asa. Bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay ganap na iba sa kung ano ang iniisip niya. Kaya ito pala ang pakiramdam ng maging sins sa isang karakter ng laro. Karamihan sa mga manlalaro ay nagsabi na walang gaanong pagkakaiba. Kaya bakit si Granfell at Lehoyo ay tulad ng araw at gabi? Sa ganitong bilis, malinaw na hindi makakakuha si Hoy ng trabaho kahit saan. Ang tanging opsyon na natitira sa kanya ay ang maging isang manlalaro. Pero bukod sa mga dekada na alaala tungkol sa Arcana, halos wala na siyang alam. Una, kailangan niyang hanapin ang mga basics online dahil sa ngayon hindi niya alam kung ano ang mga requirements para maging isang manlalaro. Ang mga high-ranking players ay sinasabing kumikita ng daan-daang milyong won sa paglilinis ng rifts, pero iyon ay isang walang saysay na numero lang. Ang lahat ng perang iyon ay kapalit ng paglalagay sa iyong buhay sa panganib sa battlefield. At para kay Hoy, ang buhay ay palaging mas mahalaga kaysa ginto. Kaya wala siyang interes sa paghabol ng ganitong uri ng kayamanan. Iyon ang iniisip niya hanggang sa muli siyang pinagtaksilan ng kanyang bibig. Ako, si Granfell, Claudia RPS Romeo, ay walang pagnanasa sa material na kayamanan, dahil natikman ko na ang tuktok ng karangyan. Dahil si Granfell ay dating isang demon hunter, nagpasya si Hoy na tingnan kung ano ang trabaho na iyon sa kasalukuyan. Pero ang kanyang paghahanap ay nagbunga ng nakakagulat na kaunti, 2 wiki pages lang, at iyon na iyon. Posible bang ang mga demon hunters ay hindi na aktibo? Sa labas ng mga pahinang iyon, walang anuman. Pagkatapos ay dumating ang breaking news. Bumagsak ang Adan Stronghold sa isang gabi. Ang bawat demon hunter na nakaistasyon doon ay pinatay. Bandang 3 AM noong ika-30, kinumpirma ng League of Healers ang kabuoang 152 casualties. Walang nakaligtas. Wala na ang Adan. Iyon ang tanging bayan kung saan maaaring maging isang demon hunter ang isang manlalaro, ang banal na lugar ng kanilang buong propesyon. Ibig sabihin lang niyan, hindi lang sa walang gustong pumili ng klase, kundi ang mismong klase ay naubos na. Siyempre, may dahilan iyon. 10 taon na ang nakakaraan, ang Demon Hunter ay isa sa mga pinakakaawa-awang klase sa laro. Hindi lang ang base stats nito ang kakilakilabot at ang build paths nito ay restrictive, kundi ang mga skills nito ay nakakatawang mahina kumpara sa ibang mga propesyon. Bukod pa rito, ang pag-level up ay brutal. Ang mga Demon Hunters ay halos umaasa lang sa quest rewards para makakuha ng experience. Gayunpaman, sa isang lugar, sila ay walang kapantay sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Laban sa mga kaaway na uri ng demonyo, walang ibang klase ang makakakompetensya. Ang problema ay ang mga demonyo ay lumalabas lang sa mga quest na partikular sa Demon Hunter. At ang mga quest na iyon ay kilalang walang hiya. Pumatay ng isang demonyo, pagkatapos ay 30, pagkatapos ay higit pa, walang katapusang pag-grind. Ang pag-uulit ay nakakapagod, at para sa karamihan ng mga manlalaro, ang klase ay isang biro lang. Ang makakita ng isang taong naglalaro ng Demon Hunter ay tulad ng makakita ng isang sertipikadong hanggal. Ang klase ay itinuturing na walang silbing basura. Ang pinakamababa sa social ladder ng laro. Pero ang pagiging walang silbi at pagiging imposibleng umasenso ay dalawang magkaibang bagay. Ang kasalukuyang estado ng propesyon ng Demon Hunter ay malungkot. Lahat ng NPCs na dating nagtuturo ng skills ay patay na. Kaya, sino ang magbibigay kay Lihoy ng mga beginner na quest tulad ng pagde-deliver ng tinapay? Gayunpaman, patuloy siyang nag-scroll sa pinakabagong balita online, naghahanap ng anumang bagay na kapansin-pansin. Patch notes para sa Arcana 4.62 chat. Mukhang hindi na ako magiging bread delivery guy, chat. Paano ba talagang talunin ang isang demonyo, chat? Kung alam ko lang na mangyayari ito, nag-Demon Hunter na sana ako matagal na, chat. Ang pinakabagong update na ito ay ganap na baliw.
Isang post ang partikular na nakakuha ng kanyang atensyon. Hello, ako si Ale. Hayaan ninyo akong magpaliwanag para sa mga hindi pa rin nakakakuha. Ang mga Demon Hunters ay espesyalista sa pagtalo ng mga demonyo, at ito mismo ang idinagdag sa update na ito. Update, mga bagong uri ng demonyo ang ipinakilala sa patch na ito. Archain History 8.1.1 Gitling REAL World Integration Complete. Nagbibiro ba kayo? Kung hindi pa sapat ang mga demuhong halimaw, ngayon may mga demonyo na ring kasama. Ang mga casualties ng manlalaro ay tumaas ng husto dahil sa masasamang side effects ng mga demonyo, mental corruption, possession. Maging ang mga level 200 na manlalaro ay nahihirapan. At ngayon lumabas na ang mga demonyo sa realidad. Kung ganoon, bakit hindi sila nilalampaso ng mga Demon Hunters? Anong nangyayari? Nagtaka si Hoy. Paano kung ako ang huling Demon Hunter na natitira pagkatapos bumagsak ang Adan? Kung totoo yun, dapat ba siyang tumayo at lumaban? 10 taon na ang nakalipas mula nang huminto siya. Walang garantiya. Ang mga demonyo na naaalala niya noon, pareho ba sila sa mga demonyo ngayon? Ang 10 taon ay sapat na oras para magbago ang lahat. Kung kahit ang mga high-level na manlalaro ay halos hindi na kayang lumaban, ano ang magagawa ng isang low-level na tulad niya? Habang nakakulong pa siya sa pagdududa at takot, biglang nagsalita ang kanyang nakaraan na sarili sa kanyang isip, na nagpagulat sa kanya. Masyado kang mahina. Ako, si Granfell Claudia RPS Romeo, ay hindi kailanman tatalikod at tatakbo mula sa mga simpleng demonyo, dahil sila ang dangal ng aking pangangaso. Anuman ang kanilang pang-aalipusto o tukso, hindi nila mababahiran ang dangal ng House Granfell. Ayon na, ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa kanya. Sige na nga, gawin na natin, Granfell. Tumayo siya at nagunat, itinulak ang pag-aalinlangan sa isang tabi. Tama na ang walang saysay na pag-iisip. Mga demonyo, magkaroon kayo ng dangal, dahil ako, si Granfell Claudia RPS Romeo, ay personal na ibabalik kayo sa kalaliman ng impyerno. Maraming taon na ang lumipas mula nang nagkaroon ng malaking sakuna. Marami ang nawasak, ngunit bumangon ang sangkatauhan. Bumalik na ang buhay sa mga lansangan, at ang mga tao ay umangkop sa bagong mundo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ngunit kung saan may ilaw, mayroon ding anino. Ang mga negatibong emosyon na isinilang mula sa ganoong kaguluhan ay perpektong gasolina para sa mga demonyo. Isang demonyo ang nagtala ng isang grupo ng mga tao. Ang boses nito ay isang mababa at nakakapanindig balahibong bulong, sige. Pipiliin ko ang grupong ito para sa araw na ito. Nagbago ang eksena. Isang screen ng telepono ang nagpapakita ng 10:59 AM. May nagsabi, ang huli ay medyo nahuli. Ang nagsabi nito ay si Nam Chilman, team leader, profesyon, artifact maker. May 1 minuto pa bago ang meeting time. Maghintay tayo ng kaunti pa. Pagkatapos ay huminto siya sa gitna ng kanyang sinasabi, dahil may nakita siya. Lumapit si Granfell, ang kanyang napakagandang hitsura ay nagdulot ng isang tahimik na bulong mula sa isang tao sa malapit. Sa kanyang karaniwang malamig na tono, sinabi niya, nandito na pala kayo. Ngumiti si Chielman ng malawak at iniabot ang isang kamay. Mga kasama, hayaan ninyo akong ipakilala ang ating huling miyembro. Tamang-tama. Ako si Nam Chielman, team leader. Ikinagagalak ko kayong makilala. Hindi interesadong tumingin si Granfell sa isang tabi. Gayun din, ang kanyang tingin ay lumipat sa rift sa unahan, nahati sa mga kulay ng lila at itim, isang special rift. Ganito ito nakikita ng mga manlalaro. Ang mga ordinaryong tao ay hindi apektado nito. Kung hindi ako nagising, magiging katulad din nila ako. Ang mahalagang bahagi ay ang isang ito ay nangangailangan ng levels 35 hanggang 40. Lumabas ang isang status window. Environment, Non-Tribe Underground Habitat. Recommended level, 35 hanggang 40. Destruction Progress, 19.8%. Hindi masama para sa aking level 55, higit pa sa sapat. Nasuri ko ang average level ng mga manlalaro sa raid na ito. 200. Kailangan kong magsumikap na mag-level up. Sa kabutihang palad, ang mga high-level na manlalaro ay hindi lang ang nagigising. Ganyan ko nagawang makahanap ng isang makatarungang balanced party. Ang lalaking may itim na buhok ay si Han Sing Wok. Ang batang babae, si Jiang Yan,
ay bumati sa kanya. Inaasahan kong magandang pakikipagtulungan sa iyo ngayon. Ang lalaking may blonde na buhok, si Cho Jang-han, ay ngumiti. Masaya akong kasama ka sa team. Sinuwabi ni Chi Elman ang lahat. Sa paghusga sa destruction percentage, ang ibang squads ay nauna na sa atin. Well, maghanda tayo dito, pagkatapos ay pumasok ng eksaktong 5 minuto. Sumang-ayon ang lahat, nagdilim ang ekspresyon ni Granfell. Destruction progress, 19.8%. Kapag umabot na ito sa 100%, babagsak ang rift at bubuhos ang mga halimaw sa totoong mundo. Kaya libre ang mga manlalaro na salakayin sila. Kami lang ang maaaring lumapit sa ticking time bomb na ito. Tumingin si Nam Chi Elman sa paligid. Sige, magsisimula na ba tayo? Mabilis ang mga sagot. Sige, galingan natin. Excited na ako dito. Gawin natin. Si Jongkwon, na puno ng excitement, ay nag-isip sa sarili, ang friendly ng lahat. Dapat may sabihin din ako. Lumaki siya bilang nag-iisang lalaki sa gitna ng mga kapatid na babae, natuto siyang yumuko para mabuhay. Ang pagpasok sa grupo ay pangalawang kalikasan na sa kanya, pero ipinagtaksil ni Granfell ang mga kaisipan na iyon, nagsalita sa isang mataas at nag-uutos na tono. Hindi ninyo kailangang mag-alala dahil nandito ako. Lahat ay tumingin sa kanya. Sa loob, nagmura si Hale. Nako, napaka-arrogant ng pagiging hari. Agad siyang hindi pinansin. Tumawa si Kilman ng awkward. Alam ng lahat kung ano ang mga naan, di ba? Si Jiang Yan ay nabulol. Siyempre, nakipaglaban na rin ako sa kanila ng ilang beses. Dagdag ni Shangwak, basta't hindi ka mag-drop ng guard, ang quest na ito ay madali lang. Si Granfell ay nanatiling tahimik. Sa loob, napabuntong hininga si Hoy, dumudugo ang bibig. Simula ngayon, tatahimik na ako. System message, you have entered the Noon Tribe Underground Storehouse, Food Supplies. Ang lugar ay sira-sira, may mga mantsa ng dugo kung saan-saan. Ang lahat ay wasak. Wala akong makitang naan, sabi ni Jiang Yan. Sumagot si Kilman, iyan ay dahil naunahan tayo ng ibang squad. Nagbago ng kaunti ang ekspresyon niya habang idinagdag niya, huwag mag-alala. Makukuha natin ang ating share kung kukunin natin ang tamang daan. Nagtitiwala ako sa inyo. Sige na, manghuli tayo ng mga naan. Ang mga mata ni Granfell ay kumitid. May mali, sumigaw ang team leader. Visual sa mga naan, 10 metros sa unahan. Maghanda para lumaban. Mabilis ang mga sagot. Confirm. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Chaiman. Tara na. Ang iba ay panandaliang nagulat. Teka lang, senior. Sigaw ni Jungkoon sa kanya. Si Granfell ay nanatili sa likuran, tahimik na nag-o-obserba. Isang tanker, 2 melee fighters, at isang mage. Standard naman, maliban sa tanker ay umaatake sa halip na nagde-defend. Ang hybrid ay naiwang gumagawa ng lahat ng defensive work, at ang mage ang main damage dealer. Ganito ba talaga ang ginagawa ng mga tao? Ipinagsama ni Granfell ang kanyang mga bisig at nanood. Si Hoy, kinakamot ang kanyang ulo sa loob, ay nag-isip, hindi ko problema iyan. Wala rin naman akong silbi. Sumigaw si Jongyan. Malapit na ang BF man. Paalala sa kanya ni Jonghan. Singers, dahan-dahan lang. Sa loob, natawa si Hoy sa sarili. Hindi man lang makasabay ang mga rookies na ito. Binuksan ni Granfell ang kanyang item storage window. Tama, ang tunay na problema dito ay wala akong ni isang disenteng piraso ng gamit. Dapat iwasan ko muna ang pakikipaglaban hanggang sa makahanap ako ng tamang sandata. Isang pana ang sumipol patungo sa kanya. Reflexively, umilag si Granfell. Sa kabilang dulo ng silid, isang grupo ng mga halimaw na may mga busog sa kamay, na may kumikinang na pulang mata, ay nagta-target. Sumigaw siya ng babala, ambush sa likod ng haligi. Sa sandaling nagsalita siya, isang ulan ng mga pana ang lumipad. Ang buong team ay nagmadaling i-block ang mga ito. Ang dami, hindi ko kayang i-block lahat, nagngit-ngit si Shango. Isang pana ang tumama sa pisngi ni Jiang Han, na nag-iwan ng mababaw na hiwa. Son of A, sumigaw siya kay Kilman, na nakatayo lang. Senior Kilman, tulungan mo kami. Ibinatong ni Kilman ang kanyang pulang mga mata sa kanila na may kakilakilabot na kalmado. Ang boses ni Jiang Han ay tumaas. Senior, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito, Jangon, sa likod mo.
May sumigaw. Isang halimaw na may espada ang sumugod mula sa likod niya. Ang sandata ay ilang pulgada na lang ang layo ng isang pana na may malaking puwersa ang tumama sa nilalang. Ito ay si Granfell. Napatigil si Jing Han, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Ang boses ni Granfell ay malamig. Para sa mga hayop na ito, hindi nababagay sa akin ang kanilang kakulangan sa pagsasanay, pero hindi ka maaaring laging pumili. Salamat, bulong ni Jun, iniisip, anong problema sa paraan ng pagsasalita ng lalaking ito? Sa loob, nalante si Hoy. Hindi ko rin naman gusto ang ganito. Si Seong Wak ay patuloy na binabayo ang mga halimaw, sumisigaw sa likod ng balikat niya. Dalawa ang nakalusot. Umalis kayo. Ilan ang sumugod kay Jiang Yan? Nang inig siya, may panik sa kanyang boses. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kumuha si Granfell ng isa pang pana at sinabing pantay, manatiling kalmado. Ako na ang bahala sa sinumang lalapit. Mag-focus ka sa pag-cast ng iyong pinakamalakas na spell, kahit na tumagal pa ito na maghanda. Ano? Oo, bulol niya. Ang kanyang pana ay bumagsak sa isa sa mga sumusugod na halimaw. Hanggang kailan pa? Tanong ni Jung Han sa pagitan ng pag-swing. Malapit na, sagot ni Jiang Yan. Pagkatapos ay sumigaw siya, nandito na. Maghanda ang lahat. Flame Barrage. Isang baha ng apoy ang sumabog mula sa kanyang magic circle. Ang mga pagsabog ay mabilis na tumama sa silid. Si Seong Wak at Jiang Han ay nag-shield sa kanilang sarili mula sa usok at mga labi. Okay ka lang? Tanong ni Jiang Han. Si Jiang Yan, na humihingal, ay nagtanong kay Granfell. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tingnan mo ang iba, sabi niya, ang mga mata ay nakapako sa mga nasusunog na halimaw. Habang lumalapit siya kay Shangwak, nag-isip si Granfell, ang mga pilak na panang iyon, baka pwede kong bawiin ang mga ito. Iniabot niya kay Sinwak ang isang vial. Heto ang isang healing potion. Inumin mo bago pa sila dumating. Salamat, sabi niya. Si Jongkwon, nagalit pa rin, ay bumaling kay Chielman. Anong problema sa iyo? Naiintindihan ko kung na-distract ka, pero nakatayo ka lang dyan. Hinayaan mo kaming matrap, at tinatawag mo ang sarili mo na frontline tanker. Magpaliwanag ka. Ang bibig ni Kelman ay kumerba sa isang baluktot ng ngiti. Ang sumunod na tawa ay madilim at maninila. Si Jiang Hun ay nagpatuloy. Kung hindi dahil sa sikat mong kapatid, wala ka. Akala mo sikat ka dahil tinatawag ka naming senior. Itinaas ni Granfell ang isang kamay, pinatigil siya. Pero may napansin ang isang tao. Nasaan ang apoy? Ang mga mata ni Gang Yans ay nanlaki sa panik. Ang mapang-asar na boses ni Kilman ay umalangaw-ngaw. Gusto mong malaman kung nakakatawa ito? Siyempre nakakatawa. Paano ako hindi tatawa kapag ang isang grupo ng mga Hangul ay nagpapanik sa harap ko? Tila naging ibang tao siya. Tumatawa ng baliw, inihayag niya, activating Predator's Bane. Ang aking combat power ay tataas kapag nakikipaglaban sa isang demonyo. Ang tono ni Granfell ay naging bakal. Kaya, isa kang demonyo. Ang nilalang sa loob ay ng asar. Nakuha mo rin, Hangul. Kaya, isa kang demonyo. Nalaman mo, di ba? Ang pulang mga mata ni Kilman ay kumikinang. Ang sistema ay umalangaw-ngaw. Predator's Bane activated. Lahat ay napatigil sa hindi paniniwala. Ano? Bulong ni Hoy sa loob. Ang mga mata ni Jiang Yans ay takot na tumingin kay Granfell. Isang demonyo. Nabulol si Wak, hinawakan ang braso ni Granfell. Imposible yan. Anong sinasabi mo? Hindi maaaring si Kilman. Ang kanyang mga salita ay naputol habang ang mundo sa paligid niya ay nagdissolve sa kadiliman. Ano? Ano to? Nasaan ang lahat? Umikot siya sa pagkalito. Pagkatapos ay dumating ang sigaw na sinundan ng isang tanawin na nagpalamig sa kanyang dugo. Sa paligid niya, ang kanyang mga kasama ay nakabitin sa hangin, nakatali ng mga gumagalaw na itim na tentacles na humihigpit sa kanilang mga lalamunan. Tulong! Basag ang boses ni Jiang Yans. Ang kanyang mukha ay duguan habang inaabot siya. Ang paningin ay nawasak, bumalik siya sa realidad, sumisigaw. Si Haimin ay lumapit, at isang matinding sakit ang tumama sa mga ulo ng lahat. Lumayo ka sa akin, sigaw ng isang tao. System message, a demon is attempting to possess you. Your mental state is critically low. Abnormal status inflicted, fear. Ang mga boses ng team ay tumaas sa desperasyon.
Tulungan mo kami, may tumulong. Ang mukha ni Killman ay may anino na ngayon, ang kanyang ngiti ay baluktot habang tinutulak niya ang kanyang salamin at nagbulong ng madilim. Nanginginig lang sila sa harap ng mga ilusyon na sila mismo ang gumawa. Ang mga tao ay si Granfell ay nanatiling hindi apektado. Sumugod siya ng napakabilis bago pa matapos ni Chielman ang kanyang pangungusap. Ang kamay ni Granfell ay nakahanda na malapit sa kanyang lalamunan. Ngumiti si Killman nang may mali siya, itinataas ang kanyang nakabaluti na dibdib upang harangan ang talim. Hoy, kung mamatay ang mga taong ito, wala kang pakialam. Dapat alam mo na kung papatayin mo ako, mamamatay din silang lahat. Binawi ni Granfell ang kanyang talim, ang mga mata ay nakakandado sa kanya. Mukhang hindi ko kayang batasin ang kanyang baluti. Kailangan kong tamaan ang mga gaps. Hinugot ni Chielman ang kanyang espada, sumugod sa kanya. Aatake ka pa rin kahit nakapalit ng buhay nila. Sa kasamaang palad para sa kanya, madaling umilag si Granfell. Natural enemy skill activated. Ang kamao ni Granfell ay mabilis na umangat, ang kanyang combat power ay tumaas sa presensya ng isang demonyo. Ibinagsak niya ito, ngunit ang tama ay tumama sa baluti ni Killman. Sinulyapan siya ni Killman sa gilid, ang mga labi ay kumerba sa isang iritado na pang-aalipusta. Inihampas niya ang kanyang espada, pinilit si Granfell na umatras. Gago, hanggal, kawawang pagpapaimbabaw ng tao. Si Granfell ay nanatiling kalmado sa ilalim ng pag-atake, itinutulak ang kanyang talam pasulong. Nagngingit-ngit si Chielman, ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok. 1 minuto lang ang nakakaraan, lahat kayo ay umarte na parang kaibigan sa taong ito, at ngayon, ang talam ay nasa kanyang mukha na. Ang hiwa ni Granfell ay tumama, nag-iwan ng hiwa sa pisngi ni Chielman. Ang kanyang salamin ay nahati sa dalawa, bumagsak sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Killman. Ang espada, bumuhos ang dugo mula sa sugat, ang kanyang kamay ay nakakapit sa kanyang mukha habang umuungol siya sa sakit. Tumingin siya kay Granfell, ang boses ay nanginginig sa hindi paniniwala. Nahawaan ako ng isang tao. Silver steel, malamig at walang pag-aalinlangan ang tono ni Granfell. Huwag kang makipag-usap sa akin. Nagngingit-ngit si Killman, tahimik na tumutulo ang luha. Hindi ako nakikipag-usap sa biktima. Ang punyal ay lumitaw muli sa harap ng kanyang mga mata. Sa loob, nabuo ang isang kaisipan. Kailan nagsimulang magkamali ang lahat? Tinawag ni Nam Chielman siya at sa sandaling iyon ang Chielman na nababalutan ng yelo ay tila nagising, kumukurap sa pagkalito. Tinanong ni Timman, bakit ka nagso-zoning out? Masakit ba iyan? Pilit na tumawa si Chielman. Hindi, nawalan lang ako ng focus. Buntong hininga ni Tim. Kaya nga sinabi ko sa iyo na lumayo ka sa mga mapanganib na special rifts. Kalimutan mo na, umalis ka na lang sa trabahong ito. Sumali ka sa guild ko bilang isang analyst. Hinaplos ng mga daliri ni Killmans ang likod ng kanyang leeg, isang nerbyosong ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga iniisip ay bumubulong, ayoko lang mabuhay bilang isang kabiguan. Isang malaking lalaki na may makapal na balbas ang lumapit. Anong pangalan mo? Kapatid ka ba ni Timman? Sa likod niya ay nakatayo ang isang kalbo na lalaki at isa pang may dilaw na sombrero. Ang lalaking may balbas ay sinampal ang balikat ni Chielman, na nagpaurong sa kanya. Narinig ko na cleared ni Tim ang isa pang raid boss. Bigyan mo siya ng aming congrats. Oo, ang mga tanong ay patuloy na dumarating. Ang tawa ay tumataas, nag-iwan kay Chielman na nahihirapang magsalita. Sigurado ka bang magkapatid kayo? Hindi man lang kayo magkamukha. Sa loob, sinabi ni Chielman sa sarili, kailangan mong magsumikap para hindi ka ikahiya ng iyong maliit na kapatid. Pero anong magagawa mo sa isang special rift? Dapat nakinig ka sa kanya. Maaari kang mamatay dito. Gusto ko lang maging isang kapatid na maipagmamalaki niya. Doon na dumating ang boses, isang kakaiba, malademonyong tawa. Tutulungan kita. Namuo si Cayman habang may itim at walang hugis na bagay ang bumalot sa kanya. Isang pang Killman. Isang malademonyong refleksyon ang masamang ngumiti. Ang kailangan mo lang gawin ay tumayo sa likod at manood. System message, a demon is watching you. Your mental state is too unstable. Nagdilim ang paningin ni Killman. Anong nangyayari? Status abnormality, possession. Ang totoong Chielman ay nakatali ng mga gumagalaw na itim na tendrils habang ang demonyo na sumapi kay
Si Elman ay kumuha ng isang kalasag. Tara na. Ano? Ang boses ng totoong Chillman ay sumigaw mula sa loob. Hindi, teka, huwag kang pumasok dyan. Isa siyang demonyo, pero huli na ang lahat. Isang higanteng kamay ang humawak sa kanya, ang kanyang katawan ay walang magawang nagwawala. Ang kanyang mga kaisipan ay puno ng pagsisisi. Hindi, nilagay ko sa panganib ang lahat. System message, your mental state is too unstable. Without me, you cannot resist. Bumalik sa kasalukuyan. Ang talam ni Granfell ay tumagos sa katawan ni Chielman, ang dugo ay sumabog sa isang mapulang spray. Ang demonyo sa loob niya ay sumigaw sa matinding sakit, hinahawakan ang sugat. Masakit, masakit, baliw ka, hindi mo ba alam na kung papatayin mo ako, mamamatay din siya. Tiningnan ni Granfell ang umiiyak na demonyo ng malamig. Wala kang pakialam sa buhay ng host, di ba? Iyan ba ang gusto mong maging, wala nang iba kundi isang mamamatay tao? Pinanood niya ang nilalang ng tahimik. Ang boses ni Granfell ay kalmado, determinado. Naiintindihan ko na ngayon. Iyan ang iyong dangal. Sinubukan ng totoong Chillman na pigilan ang demonyo mula sa loob. Ano? Ngumitngit ang demonyo. Hinugot ni Granfell ang kanyang kamao pagkatapos ay sa isang flash na parang kidlat ay itinulak niya ito sa anyo ng demonyo. Ang ulo ng nilalang ay tumalon pabalik, ang katawan nito ay nagkombyelsyon sa sakit. Ang dangal na iyan, kinuha ko na, sabi ni Granfell ng pantay. Ang mga mata ni Nam Chillman ay bumukas. Sa pagkakataong ito, siya na ulit. Umupo siya ng may hininga. May demonyo, lahat ay napatigil sa gulat. Ang kamay ni Chillman ay lumipad sa kanyang mukha. Ha, ako, Nos-Apian ako, di ba? Ito si Chielman, sigaw ni Hai. Lumapit si Seung Wook at si Chielman, na nanginginig pa rin, ay tumingin sa kanyang mga nanginginig na kamay. Buhay ako, pero paano? Nasaksak ako. Ang boses ni Granfell ay nanggaling sa malapit, kalmado at walang pag-aalinlangan. Sinabi ko sa iyo na wala kang dapat katakutan. Tumalikod si Chielman patungo sa figure na nakasandal sa pader. Dahil nandito ako, ang mga negatibong emosyon ng tao ay gasolina para sa mga demonyo. Sinuwabi ni Granfell ang grupo. Kaya itaas ninyo ang inyong dangal at huwag silang katakutan. Inabot niya ang isang kamay. Ang isang demon hunter ay tumatarget lang sa demonyo, wala nang iba. Bulong ni Chillman sa ilalim ng kanyang hininga. Dangal, ang mga salita ni Granfell. Gaano man katagal, hinding-hindi ko makakalimutan ang rason na iyon. Ipinagsama ni Granfell ang kanyang mga bisig, isang nasisiyahang ngiti ang kumerbo sa kanyang mga labi. Lumapit si Hoy, sinuri ang loot storage. Walang drops. Tama, isang murang demonyo lang. Mamaya sa isang malaking korporasyon, hawak ni Chillman ang isang nakaprint na news post na nagbubuod sa raid ng isang tier 4 na special rift. Nakasulat, isang miyembro ang Nos-Apian. Mukhang ang buong team ay wala ng pag-asa hanggang sa pinatay ng isang powerhouse sa grupo ang demonyo mismo sa harap ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sa kabila ng mesa, isang binata ang nagtaas ng kanyang teacup. Gusto mong maniwala ako dito? Oo, sabi ni Chielman ng matatag. Ang nakababatang lalaki, si Tam Ine, ay tumingin sa kanya ng walang emosyon. Kahit na ako ang master ng isang guild, ang pag-recruit ng isang tao base sa isang random na online article ay medyo sobra. Pinutol siya ni Chielman, ang boses ay matatag. Ang team leader na Nos-Apian ay ako. Ang mukha ni Tamman ay namutla. Ang teacup ay nadulas mula sa kanyang mga daliri, natapon bago pa man dumating sa kanyang mga labi. Ano? Ang lungsod ay isang kagubatan ng mga high-rise. Sa loob ng isa sa mga tore na iyon sa isang silid na binabantayan ng 2 security officer, umalangaw-ngaw ang mga boses. Ano? Ibinaba ni Tam Ine ang kanyang teacup. Seryoso ka bang gusto mong huminto sa pagiging manlalaro at maging isang analyst para sa GN? Noon, laban ka sa ideyang ito. Anong biglaang pagbabago ito? Mahirap maniwala. Tumawa si Hellman. Mahirap ba talagang magtiwala sa sarili mong kapatid? Na-touch ako. Isang kislap ng inis ang tumawid sa mukha ni Tamman. Huwag mo akong kutsain. Nagbibiro lang ako, sabi ni Chillman na may madaling ngiti. Nagbibiro ka ba rin sa pagiging analyst? Tanong ni Tamman, itinuturo siya. Ibinaba ni Chillman ang kanyang tasa sa mesa. Hindi, seryoso ako dito. Kinuyam niya ang kanyang kamao, naalala ang boses ni Granfell,
na nagsasabi sa kanya na sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang kahinaan, ang kanyang tungkulin. Matagal na niyang sinubukan na makasabay sa kanyang nakababatang kapatid. Pero ngayon ay lalakarin niya ang sarili niyang landas, hawak ang sarili niyang dangal. Ang determinadong tingin ni Killman ay nagpatigil kay Tamman. Ngayon, curious ako, umamin si Tamman. Anong klaseng tao ang makakagawa sa iyo na magbago ng ganito? Si Tam-ine ay mayroon pa ring pagdududa tungkol sa pangangaso ng demonyo, tungkol sa lahat. Kung talagang nag-resist si Killman sa possession nang hindi nagdurusa sa karaniwang side effects, kung gayon ang kanyang mental stats ay dapat na pambihira. Nakipaglaban pa siya gamit ang isang punyal sa halip na magic. Sa Archena, may libu-libong klase. Pero hindi maisip ni Tamman kung anong klase ang kinabibilangan ng lalaking ito. At sa mga stats na iyon, bakit siya pumasok sa rift na iyon? Ibig mong sabihin, iniisip mo pa rin na mahirap paniwalaan ang kwento ko. Tanong ni Kayman, sino ang nagsabi na hindi ako naniniwala sa iyo? Kalmadong sagot ni Tamman, naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos ng lahat, nandoon ka. Tumayo si Killman na may mahinang snort sa kanyang boses. Tumungo si Tamman, biglang animated. Boss Pattern Analysis, Guild Management Strategy, New Recruit Scouting. Nag-slide siya ng isang papel sa kabila ng mesa. Ako ay nasa posisyon na ito ngayon dahil sa iyo. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Nagdala pa ako ng kontrata. Ang kanyang boses ay naging mainit. Kapatid ko, at ang Giant's Proud New Analyst. Hinaplos ni Killman ang kanyang mukha, nahihiya. Pinapula mo ako, salamat. Anyway, tingnan mo ang kontrata. Anong tingin mo, Mr. Analyst? Kinuha ni Killman ito. Sige, tingnan natin. Inayos niya ang kanyang salamin, sinimulan niya itong basahin ng maingat, hanggang sa nanigas ang kanyang ekspresyon. Ang pawis ay tumulo sa kanyang templo. Anong mga sagnay ang mga ito? Samantala, sa lugar ni Granfell, nagto-toothbrush siya. Sa likod niya, nanlaki ang mga mata ni Hoy sa nakitang kumikinang na mga titik sa itaas ng kanyang ulo. Level 67. Nag-level up ako. Hindi, nag-level up tayo. Mabilis niyang kinuha ang character screen. Hindi lang iyon, 12 level jump sa isang salpukan. Si Granfell, nagsashampoo na ngayon ng kanyang buhok, ay nagsabi ng pantay. Napakaliit. Bulong ni Hoy sa sarili. Kaya ang mga nuns ay hindi talaga mahalaga. Pero ang pagpatay sa isang maliit na demonyo ay nagbibigay sa atin ng 12 levels. Matapos maligo, lumabas ang dalawa, may usok na sumusunod sa kanila. Si Granfell ay nagtutuyo ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. Ako, si Granfell, ay walang interes sa kawawang nilalang na iyon. Si Hoy ay hamaming ng masaya. Pareho tayo. Ngayon, paano natin i-allocate ang mga stat points? Sumalampak siya sa kama, tuwalya pa rin sa kanyang ulo. Sige, masyado akong pagod. Pag-iisipan ko na lang mamaya. Biglang nanigas si Granfell sa gitna ng kanyang hakbang, nakatingin sa isang bagay. Ito ay ang kama. Iyan ay isang mensahe, declare niya. Kumurap si Hoy. Nang walang ibang salita, nagbihis si Granfell, inayos ang silid. At binuksan ang bintana. Ang isang malinis na kapaligiran ay nagtataguyod ng isang malinaw na isip. Sumuko si Hoy, tahimik na sumisigaw sa loob, please, magpahinga ka naman kahit minsan. Ang araw ay lumulubog, binabalutan ng kusina sa isang mainit na orange na glow. Sa kalan, isang kaldero ng sabaw ang kumukulo. May usok na umiikot pataas na may magulong tumpok ng mga gulay na nakakalat sa kanan. Isinawsaw ni Granfell ang isang maliit na mangkok sa sabaw, sumipsip, at ang kanyang mukha ay lumiwanag. Manang, masarap ang lasa. Si Hoy, pakiramdam ay kalahating patay, ay nag-isip sa sarili. Iyan si Granfell, laging sumusunod sa kanyang schedule, laging nagsasanay ng disiplina. Pinanood niya si Granfell na naghuhugas ng mga pinggan at nag-reflect. Marami na pala akong natutunan sa kanya. Ang mga katangian na ibinigay ko kay Granfell sa laro, dinala niya sa totoong buhay, sa trabaho, sa pag-level up. Dati, bumabagsak lang ako sa kama pagkatapos maligo at naghihintay na dumating ang takeout. Pero salamat sa kanya, naging mas malusog ang pamumuhay ko. Pagkatapos ay naglakbay ang kanyang isip. At paano naman ang kanyang mga talento? Hindi lang gifted si Granfell sa isang lugar. Mayroon siyang magical talent.
Kaya niyang kopyahin ang isang spell pagkatapos lang itong makita minsan. Siya ay matalino at pisikal na malakas. Bukod pa rito, may sinulat si Granfell sa isang piraso ng papel. Isinalin, nakasulat, Granfell, Claudia RTS Romeo, matalino, gifted sa magic, gifted sa physical ability. Buntong hininga siya sa kasiyahan sa sarili. Ganoon pala. Sa likod ni Hoyo, mukhang pagod na siya. Sinulat ko ang lahat ng maganda tungkol sa kanya. At ngayon ang mga katangian na iyon, talagang gumagana sa totoong mundo. Sa tingin ko, oras na para subukan ang mga ito. Mula sa likod ni Granfell, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe ang dumating mula kay Namchi Elman. Hello, hoy! Ako si Namchi Elman, raid leader ng Riftrun kahapon. Kumusta ka na? Doon natapos ang preview. Naglabas si Granfell ng isang mahinang snort. Ang mensahe ni Killman ay hindi kinakailangang mahaba. Ang buod nito ay malinaw. Gusto ni Killman na sumali si Hoy, o Granfell, sa kanyang guild. Wala pa akong sapat na alam tungkol dito, naisip ni Hoy. Kaya, hindi ko maaaring tanggapin agad. Sinimulan niyang mag-type ng isang sagot, ang kanyang mga kaisipan ay naglalakbay. Kung ganoon, gamitin natin ito bilang isang pagsubok ng aking kakayahan na kopyahin ang isang spell pagkatapos lang itong makita minsan. Ang mga daliri ni Granfell ay gumalaw sa keyboard, naghahanap ng mga incantation. Ang mga resulta ay dumagsa. Kaya may mga video din sa Magic, sabi ni Hale. Nagsimulang manood si Granfell, may panulat sa kamay, handang magsulat. Sa ibang lugar, si Chiman at Timan ay nakatingin sa isang bagay na may malinaw na pagkabigo. Ang mahabang invitation text na ipinadala nila kay Hoy ay sinagot lang ng isang salita, no. Sumimangot si Sman. Kaya no, pala, na-recruit na ba siya ng ibang guild? Tumangala si Taman. Ibang guild? Sino? Ang ganang number 1 guild sa bansa. Nagpatuloy si Taman, tumataas ang boses. Inalok namin siya ng bahay, kotse, tinanggal ang bawat bayad, at isang profit split na 7.5 sa 1.5. Anong guild ang maaaring lumampas doon? Sumipsip si Chiema ng tubig. Hindi ako sigurado. Mula nang lumitaw ang Mage Tower sa Seoul, nagsimulang magtatag ng mga sangay doon ang mga banyagang guild. Ano? Sino ang naglakas loob na tumapak sa aking teritoryo? Sigaw ni Taman. Well, sabi ni Chiman, kung hindi isang pambansang guild, baka isa sa mga top-ranked ones ng Seoul. Tumayo si Tam Iman. Hindi ko ito palalampasan. Walang paraan na may guild na nagbibigay ng mas magandang alok kaysa sa atin. Ang kontrata na, ipinadala namin sa kanya, kahit ang mga nakatataas sa Jian ay hindi nakakita ng ganoon kaganda. Kinuha niya ang kanyang coat. Hindi ko ito hahayaan. Sabihin mo sa akin kung anong hitsura niya. Ano? Bakit? Tanong ni Chi Elman, nagulat. Dahil dadalhin ko siya sa guild mismo bago pa siya makuha ng iba. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa kanya. Nag-alinlangan si Killman pagkatapos ay nagsimula. Well, guwapo siya. Iyon lang. Narinig ko na ang mas magandang paglalarawan para sa mga mythical beasts. Tumahol si Taman. Naalala ni Killman ang hitsura ni Granfell, di makamundo, parang galing sa isang alamat. Nabulalas niya, actually, tama. Mukha siyang isang maharlika na diretsyong galing sa isang fantasy novel. Natigilan si Tam Ine sa mga salita. Idinagdag ni Killman, tunay na isang pinino at aristokratikong hitsura. Sa panig ni Granfell, nakaupo siya nanunood ng mga video, panulat ay patuloy na nagkakamot sa papel, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at nakatuon. Ang tensyon sa hangin, gayunpaman, ay halos nadarama. Si Hoy, nanunood ng maigi, ay nag-isip sa sarili, sige, nakuha ko na ngayon. Naiintindihan ko na ang mga basics ng magic. At kung mayroon akong sapat na mana, sigurado akong magagamit ko ang mga ito. Tulad ng inaasahan mula kay Granfell, wala akong pakialam sa iyong nakaraan, kahit na produkto ka ng aking teenage rebellion, ikaw pa rin ang pinakamahusay na henyo. Hindi niya mapigilan ang sarili, ngumiti si Hoy at ginulo ang buhok ni Granfell ng paulit-ulit. Si Granfell, perpektong kalmado, ay itinaas ang kanyang teacup at sinabing walang emosyon, iyan ay bastos. Hindi pinansin ang reklamo, masayang binuksan ni Hoy ang character status window. Anyway, sigurado akong magagamit ko na ang mga ito ngayon. Oras na para mag-assign ng aking stat points.
Wala akong ideya kung gaano kalayo ang mga talento ni Granfell. Kaya, maghahanda ako para sa bawat posibilidad. 2 puntos sa lakas at agility, at ibubuhos ko ang 7 sa mana dahil masyado itong mababa. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang lumang alaala. Naalala niya ang isang pahina na nakasulat sa Ingles. Ang mga salita ay malinaw na nakaukit sa kanyang isip. The last surviving heir of the House of Granfell, Claudia Arpias Romeo, has chosen the path of a demon hunter to avenge the destruction of his family. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanya. Bakit bigla kong naalaala iyon? Kahit na isa lang itong bagay na sinulat ko. Anong kahabag-habag na buhay iyon? Ngunit pagkatapos ay mahina siyang ngumiti, bumalik sa screen, ang daliri ay nakabitin sa locks, stat. Para sa akin at sa iyo, Granfell, kailangan mong magsumikap mula ngayon. Humiga si Granfell sa kama, ang mga kamay ay nakalagay sa kanyang tiyan, naliligaw sa pagtulog. Well, tapos na ang bobong quest na iyon. Maaari na akong matulog ng payapa. Hindi na ako makapaghintay kung anong quest ang meron bukas. Dumating ang umaga at siya ay nanigas. Pareho sila ni Hoy na nakatingin sa status screen na makikita sa salamin. Ito ay mas mahusay kaysa sa paghahanap ng pera sa daan. Bumilis ang tibok ng puso ni Hoy. Class Quest, Opening Strike of the Counterattack. Matapos maging realidad ang Archena, naging bihira ang mga quests. Ang dahilan ay simple, wala lang sapat na NPCs sa totoong mundo para magbigay sa kanila. Nakaupo si Granfell sa kanyang desk, nag-click sa computer. Isang siko ang nakasandal sa mesa, ang kanyang baba ay nakasuporta sa kanyang kamay, habang ang kabilang kamay ay gumagamit ng mouse. Kahit ang mga normal na quests ay bihira na ngayon, naisip niya. Gayunpaman, nakatanggap ako ng class quest. Ang monitor ay nagpapakita ng isang search bar na may mga salitang class quest. Ang tingin ni Granfell ay nag-isip pa rin. Mukhang isang tipikal na demon hunter class quest, pero sa pagkakaalala ko, hindi ito katulad ng isang ordinaryong quest. Pagkatapos ay nanlaki ng kaunti ang kanyang mga mata, at umupo siya papalapit sa screen. Alam ko na, sa monitor, isang bagong linya ang lumitaw. The number 1 ranked class, Knight, has obtained a class quest. Giver SSI's face appeared on the newsfeed, smiling faintly after receiving the quest. Isang class quest, isang bagay na isang tao lang ang maaaring makatanggap. Sa mga nagbabahagi ng parehong klase, isang misteryosong lalaki ang gumagamit ng magic upang mag-summon ng isang kumikinang na purple sphere. Isang malaking deal. Isang tao lang ang nakakakuha nito ay sapat na para maging national headlines. Ito ay ang uri ng quest na kumukuha ng atensyon ng lahat. Sa pamamagitan nito, maaari mong maabot ang tuktok ng mga ranggo. Sa lahat ng loika, ang isang level 67 na manlalaro na tulad niya ay hindi dapat nakakuha ng class quest na nangangahulugang click. Tulad ng hinala ko, naisip ni Granfell. Ako ang huling natitirang demon hunter. Ang kanyang mga lila na mata ay kumitid. Isang mahinang kislap ng intensyon na pumatay ang kumikislap sa kanilang kalaliman. Ngayon, may kabuluhan na. Nagbago ang eksena sa isang guhong sinaunang kastilyo, ang Demon Hunter Sacred Ground na may mga grotesko na paglalarawan ng mga demonyo na kanilang hinuhuli. Si Granfell, ang kanyang mahabang buhok ay umaagos na parang galing sa isang lumang epiko, ay itinaas ang kanyang tingin. Ang hangin ay tensyonado. Ilang tao ang nakatayo sa malapit, bawat isa ay may parehong hitsura ng pagkabigla. Mukhang isang nakakaintrigang lugar. Sa katotohanan, ito ay isang shock. Sa itaas ay nakalatag ang isang bundok na nababalutan ng mga baging. Isang boses ang sumigaw, "Welcome warriors to action." Ito ay pag-aari ng isang NPC, isa sa mga Demon Hunter Guides. Sisisimulan namin ang seremonya ng initiation sa tuktok. Umalis na kayo. Isang system notification ang umalangaw. Climb the cliff. Current elevation, 0 na metro, 1,000 metro. Tumitig si Granfell, panandaliang nawalan ng salita. Baliw na ba sila? Ang mga quests ay walang iba kundi walang katapusang, walang saysay na pag-uulit, at ginagawa pa nila itong ganito kahirap. Ang NPC ay nagsimulang umakyat muna, sumisigaw mula sa itaas. Hindi ba kayo makakagalaw ng mas mabilis? Sa ibaba, umakyat si Granfell kasama ang iba,
ang mga tunog ng pag-ungol at mga bulong na sumpa ay pumuno sa hangin mula sa mga natatakot na sa taas. Ang eksena ay nagbago muli sa isang guhong malapreso na gusali. Dito na kayo titira mula ngayon. Ang mga labi ni Granfell ay humigpit. Ang mga pasilidad ay kakilakilabot. Nanatili siyang nakatayo, ang ekspresyon ay walang galaw, habang ang mga tao sa likod niya ay humihingal sa pagod. Ngayon, kumain na tayo. Ang cafeteria ay nasa ibaba mula sa kung saan tayo umakyat. Isang bagong notification quest, reach the cafeteria and have a meal. Remaining elevation, 522 m, 1,000 metro. At kaya, ang pagod na trainee ay nagsimulang bumaba, umuungol habang sila ay naglalakad. Bilasan ninyo, rookies. Kung hindi ninyo kaya ito, umalis kayo sa aksan, bulong ni Granfell sa sarili. At bawat NPC ay determinado na sumigaw sa iyong mukha. Bumalik sa bahay, tiningnan ni Hoy ang screen. Kaya pala gusto ng lahat na huminto. Kalmadong ipinaliwanag ni Granfell, ang mga demonyo ay sumasawsaw sa isipan ng tao. Ang ganitong uri ng pagsasanay, pinalakas ako nito. Buntong hininga ni Hoy. Ang kanyang tunable syndrome ay terminal. Binuksan ni Granfell ang system menu. Sa anumang kaso, iyon ay nasa nakaraan na. Tingnan natin kung anong uri ng quest ito. Nang makita ito ni Hoy, nanigas ang kanyang ekspresyon, ang kanyang buhok ay tumayo, ang mukha ay humigpit. Tiningnan niya ang likod ni Granfell sa hindi paniniwala. Ang susunod na eksena ay nagbukas sa loob ng isang high-rise office, ang Korean branch ng Unified Arcana Club. Ito ay isang organisasyon na nilikha upang bawasan ang kaguluhan at pinsala na dulot sa totoong mundo. Kumuha sila ng mga tauhan na dating nagtrabaho para sa mga developer ng Arcana. Ang kanilang tungkulin ay mag-monitor ng mga update at event sa Arcana, pagkatapos ay isali ng mga pagbabagong iyon sa mga panukala sa totoong mundo. Sa madaling salita, abala sila. Si Ron, isa sa mga staffer ay nagunat na may ungol, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Arcana, nakakabuwisit ka talaga. Bumaling siya sa isang binata sa malapit. Senior, sa tingin mo ba magkakaroon ng bagong rift ngayong linggo? Lampas na sa 8, siguro wala na ngayon, di ba? Si Gian, ang kalahati ng kanyang mukha ay nakatago sa likod ng malalaking salamin, ay inilagay ang kanyang baba sa isang kamay at nagsalita ng pantay. Leo, ang magagawa lang natin ay umasa. Sumimangot si Ron, samando sa kanyang upuan na may kamay sa kanyang baba. Ang bastardong department head na iyon ay nakakatakot. Siya siguro ang namamahala. Si Gian, kalmado pa rin, ay nag-click sa mouse. Tama na, ay refresh mo lang ang feed. Hindi gumalaw si Ron. Nagtataka lang ako kung paano niya ginagawa iyon. Sumagot si Guillaume, kailanman na nagpo-post siya ng isang bagay sa homepage, may kaparehong nangyayari sa totoong mundo. Pagkatapos ay huminto siya, nanlaki ang mga mata sa likod ng kanyang salamin. Pagkatapos ay bigla ang panik. Mayroong bagong update. Napaigtad si Ron kaya't muntik na siyang mahulog sa kanyang upuan. Ang malamig na pawis ay tumulo sa kanilang dalawa. Ang mga kilay ni Gian ay humigpit. Hindi maaari. Ang boses ni Ron ay nanginginig. Oo, iyan na iyon. Ang opisina ay sumabog habang ang iba pang mga staff ay nakakuha ng alerto. Isang bagong update. Nagbibiro ba sila? Saan ko isusumit ang aking resignation? Kunin ninyo ang inyong mga telepono. Tumatawag na ang mga reporters. Ang boses ni GM ay pumasok sa kaguluhan. Anong ginagawa ninyo? Kinukuha ko ang aking telepono. Malaking balita ito. Sa ilalim ng isang itim na buwan at isang pulang dugo na kalangitan. Isang sangkawan ang sumugod pasulong. Sa likod nila ay nakalatag ang isang napakalaking mansyon. Ang mga bagong demonyo ay darating sa lalong madaling panahon. Ang kuta ng Baronet. Ang tanawin ng isang bagong rupture. Mga bagong halimaw, nakakapanakot na malalakas, uhaw sa dugo ng mga thugs level 230, uhaw sa dugo ng mga hayop level 230 hanggang 250, count as star soldiers level 300, count as knights level 350, at ang bagong pinangalan ng boss monster, count as himself level 430. Si Giam ay yumuko, parehong palad ay nasa desk nakatingin sa screen sa ganap na hindi paniniwala. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang boses ay nanginginig. Level 430. Ang kasalukuyang top player sa mundo ay level 403 lang.
Ito ay hindi na isang update para sa mga tao. Si Ron ay nanatiling nanigas, mukhang nagulat din. Sa tingin ko, sobra na ito. Kahit na mag-team up ang bawat manlalaro sa mundo, pinutol siya ni Gam ng matalim. Hindi iyan ang punto. Hindi mo kailangan ng lahat, isang buong guild lang. Hindi ito trabaho para sa buong mundo. Sa monitor, ang profile image ni Count Asper ay nakatingin sa kanila sa tabi ng flashing in-game message window. Nagtanong si Ron ng nag-aalangan, paano ang Mage Tower? Kung kukuha tayo ng tulong mula sa mga NPCs na iyon, umiling si GM. Ang mga mages ay hindi gagalaw maliban na lang kung ang tore mismo ay inaatake, at tiyak na hindi sila gagalaw sa panahong ito. Umurong si Ron, ang mga labi ay namutla. Tinulak ni Guon ang kanyang salamin, ang mga lente ay nahuli ang ilaw. Walang viable option dito, parang sinasabi nila sa atin, na tumayo lang at panoorin ang mga tao na mamatay. Tapos na, ang rupture na ito ay nakatakdang sumabog ng malawak. Ang boses ni Ron ay tumaas, galit. Huwag mong isulat agad. Kung mab-I-go tayo na i-raid ang rupture na iyon, ang mga bagay na iyon ay lalabas sa mundo. Ron, ang bastardong iyon. Gaano ba niya iniisip na mahalaga ang buhay ng tao? Ang mga kaisipan ni Worms ay nasunog. Hanggang ngayon, ang bawat update ay isang bagay na kaya naming pamahalaan, pero ito ay nagwawasak sa balanse ng ganap. Hindi ko man lang maisip ang isang paraan pasulong maliban na lang kung may mangyayaring himala. Ang system window ay nakabitin sa hangin. Ang class quest ay hindi pa tapos. Isang task ang nagawa, isa pa rin ang in progress. Humigop si Granfell ng kanyang tsaa. Bulong ni Hai ng pagod. Bakit? Ang katawan ni Granfell ay nanginginig sa pagod. Si Hoy, nakaupo sa tabi niya, ay inilagay ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay sa pagkasira habang ang quest tracker ay kumikinang. Physical training, today's goals. Ron, 20 climb completed, 100 push-ups, completed, 500 pull-ups, in progress. 300 bapi, completed. Umungol si Hoy. Walang nagbago mula ng aksyon. Sa katawan ni Granfell. Ibinigay ni Hoy ang bank card sa clerk ng convenience store, pakiramdam ay nanginginig ang kanyang buong katawan. Okay lang ba ito? Kung bigla akong mamamatay mula sa lahat ng mabigat na pagsasanay na ito, kumurap ang clerk. Kailangan mo ba ng bag? Sagot ni Granfell ng walang emosyon, hindi. Bumalik sa bahay, isang salad at tomato sandwich na may mga itlog ang nakalagay ng maayos na hiwa sa isang puting plato ng porselana. Si Hoy ay bumagsak sa isang sulok, masyadong naubos para gumalaw. Hindi ko man lang kayang gumawa ng sandwich nang hindi nanginginig ang kamay ko. Ang mga kamay ni Granville ay nanginginig habang itinataas niya ang sandwich sa kanyang bibig, ang mga crumbs ay natatapon. Hindi masama para sa isang sandwich na mukhang medyo kakaiba. Mula sa sulok, bumulong si Hoyo, tigilan mo ang paggawa ng kalat. Pero pagkatapos ng ilang sandali, lumiwanag siya, tinapik ang system window. Masarap sa pakiramdam na tapos na ang isang bagay. Ang quest tracker ay nagsasabi, today's goals are done. Baka sumuko na ako kung hindi dahil sa mga kakayahan ni Granfell. Nang gabing iyon, humiga si Granfell sa kama, ang mga kamay ay nakalagay sa kanyang tiyan, naliligaw sa pagtulog. Well, tapos na ang bobong quest na iyon. Maaari na akong matulog ng payapa. Hindi na ako makapaghintay kung anong quest ang meron bukas. Kinabukasan, 2 matatandang babae ang nakaupo malapit sa isang public bench sa parke, nagpapausok ng sili. Ang katawan ni Granfell ay nanginginig habang nakabitin siya sa isang pull-up bar. Nakasuot ng kanyang puting shirt at itim na slacks, nagbubulungan sa ilalim ng kanyang hininga, anak ng, sa labas, mukha siyang kalmado. Pero sa loob, si Hoy ay naghihirap sa bawat kalamnan, ang pawis ay bumubuhos sa kanyang mukha. Ang quest list para sa araw na ito ay kapareho ng kahapon. Parehong quests na paulit-ulit, baliw sila, at kaya patuloy niya itong ginawa sa isang buong linggo. Sa bawat oras na natatapos ang isang quest, isa pa ang lumalabas. Nagbibiro ba kayo? Si Granfell ay nakaupo sa bench, nababalutan ng isang malungkot na aura, nanginginig. Ang 2 babae ay nag-uusap at tumatawa sa kanilang mga sili, ang kanilang maliit na radyo ay may mahinang tunog. Naisip ni Hoy, heto ako ginagawa ko na naman.
Kailangan ko talagang pasalamatan ang mga skills ni Granfell para matapos ang mga ito araw-araw. Ilang beses pa hanggang sa makuha ko ang reward. Hindi naman siguro robust health, at toned body, lang, di ba? Ang sistema ay nag-shine, you have completed 1 week's worth of daily goals. Condition, met, reward received, 2 stamina, 2 intelligence. Nanlaki ang mga mata ni Hoyo. Stats, permanent stats. Holy crap! Sa mundong ito, ang mga item na nagtataas ng stats ay bihira at napakamahal. 1,000,000 sa cash para sa 1 punto, at ang mga nagbebenta ay maaaring humingi ng kahit anong gusto nila. Ngumiti si Hoy. Ang kanyang buong pagkatao ay lumiwanag. Forced stat points ng hindi man lang Nagel level up. Baliw iyan. Sa labas, si Granfell ay kalmado. Humihigop ng kanyang kape. Pero sa loob, pakiramdam ni Hoyo ay sariwa tulad ng isang preskong umaga sa Hanoi. At kung ito ay isang repeatable quest, ibig sabihin ay maaari ko itong makuha ng paulit-ulit. Masyadong maganda ang mga rewards. Granfell, gagawin ko ito 10 beses sa isang araw kung kaya ko. Hindi, baka hindi ganoon karami. Ang radyo ng 2 matatandang babae ay umalingaw sa balita. Ang bagong Martes na update ay nakakakuha ng maraming atensyon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.